halos ilang araw na rin natin gamit ang Yamaha Lexi 155. Kahit papano maibabahagi ko sa inyo ang mga rason kung bakit kailangan mong kumuha nito at anong mga hindi natin masyado nagustuhan sa kanya. Ay nako Lexi, sana all. Unang-una sa mga dahilan kung bakit kailangan mo ng Lexi yung performance na may offer niya. Guys, this is the exact same engine ng Aerox at NMAX. May 155cc displacement, liquid cooled 4-stroke 4-valve single overhead cam, single cylinder na may 15.4 horsepower at 14.2 newton meters of torque. This is only 116 kilograms. So kahit papano dito sa Lexi, hindi kayo mabibitin sa power. Pakita ko sa inyo. Ikot-ikot tayo. Eh, piga tayo sa daang hari. Woo! Ilabas mo ang Lexi mo, Lexi. Bawat piga mo, ramdam mo yung galit ng makina. Kahit onting piga mo pa lang, rinig na rinig mo kung gaano kagalit yung makina. So para sa akin, ito ang number 1 scooter na masaya gamitin para sa ganitong presyo. Which falls in our second reason kung bakit mas pipilian mong Lexi, yung presyo niya. So kapag pinag-uusapan na natin ang Lexi, ang unang tumatatak sa isip ko is value for money, 99,900 pesos. So pwede na yun eh. Na 155cc engine kapag galing sa Yamaha. Ang ganda ng Lexus in orange oh. Kasi susunod na 155cc sa Yamaha lineup, Aerox na eh, na standard. Magkano ba? 130? Ewan ko, nakalimutan ko na, pero more or less siguro ganun. Yung YE-CVT, magkano ba YE-CVT? 150, 152. So ganung presyo. Then NMAX na standard. Hindi ko lang sigurado, pero panigurado mas mahal din ko para dito. Kung gusto nyo ng exact same engine ng ganong klaseng scoot, pero kinapos kayo sa budget, may mga inuna yung tuition ng anak nyo, may pinag-iipunan kayo, ayaw masyadong gumastos, pero gusto nyo ng malakas na scooter na hindi lalagpas ng 100,000, pwede tong Lexi. Alright, malapit ng truck sa likod ko. Ang liwanag ng display natin kahit tirik yung araw. Time check, alas 2 na. Temperature ngayon mga 36 degree, mainit talaga. Go. Come on, Lexi. Guys, kapag nasa alanganing lugar kayo, huwag nyo ilalagay cellphone nyo dito. Ito kasi sa area ko, wala namang masyadong tao dito, puro sasakyan eh. So okay lang. Pero huwag kayong magpakampante kapag maglalagay kayo cellphone dito, kasi kitang kita siya. So that's our number 2 reason kung bakit gusto natin ang Yamaha Lexi. Pangatlo, ewan ko, siguro ako lang to, kasi tuwan-tuwa talaga ako sa cockpit natin, tuwan-tuwa ako sa display niya kasi napakaliwanag. And ang premium ng salamin I mean yung itsura ng buong display, yung hugis. Tapos yung nailaw pa na Lexi 155 logo sa baba. Ewan ko, pasok lang sa panlasa ko. Okay sa akin tong display niya, inosok kung gaano kalinis yung cover ng handlebar natin. Pero syempre iba-iba ang panlasa natin. May mga iba na hindi trip yung mga ganitong klaseng display, mga nasanay sa TFT, mga modern technology na mga galing sa Honda na nag road sync. Yun talaga, ang linis ng display noon. Pero ito simple pero may dating eh. Alam niyo yun, yun yung gusto ko sa kanya. Pang-apat na reason, dahil lightweight ang scooter. Guys, this is only 116 kilograms. So kumpara sa Yamaha Aerox na may 124 kilograms at Yamaha NMAX na may 135 kilograms. So lahat sila parehas ng makina na ginagamit, pero mas magaan to. So power to weight ratio, mas may ibibigay ito. I mean for the city, lalo na overtaking power, talagang maning-mani eh. Yes, kadalasan ako hinahanap sa isang scooter kasi di naman klase ng mga big bike to na kahit piga mo ng onti maka-overtake ka eh. So kahit pa paano naghahanap ako ng scooter na maganda ang power kapag overtake tayo, hindi ka nabibitin. So ito magaan at the same time malakas, kaya siya masaya gamitin. I mean mabagal ako just overtake tayo. Yun yung ganong power. Ay ako.
Mahangin, pero ang init, Diyos ko. Buti na lang yung jacket natin, may mga butas. Pasok talaga yung mga hangin sa katawan natin. Alright, so kaliwa tayo dito. Hindi ko pa kayo na idadaan dito eh. At ang pinakahuling rason kung bakit natin nagustuhan ng Lexi, kung gaano komportable yung upuan niya. Malapad at mahaba yung upuan. So okay na okay to para sa inyong dalawa ni back ride. Hindi siya masakit sa puwet, malambot siya actually, hindi madulas yung upuan. Gustong gusto ko yung rider comfort niya. Komportable ba in a way na pwede siya ipang long ride? Well, oo. Pero yung legroom ko kasi medyo nabibitin pa ako. Tsaka madali lang mga mga tuhod ko. Signs of aging na. Kahit pa paano naghanap ako ng scooter na alam niyo yun, relax yung mga tuhod natin. So pwede nyo naman gawin ganyan eh. So speaking yung mga dislikes natin sa bike, ito muna tayo saglit. Yung mga gusto lang kung ipakita sa inyo na dapat maging aware kayo kung sakaling kinoconsider nyo kumuha ng Lexi. Ito lang tayo sa favorite spot natin. Tahimik kasi dito eh, tsaka malaki. Unang-una sa mga dislikes natin dito sa Lexi, kung gaano kaliit ang seat compartment na. I mean, ayan. Yun lang po ang may lalagay nyo. There's no way na pwede kayo maglagay ng helmet dito. I mean, itong DSLR ko, wallet, hawakan ng camera, medyo crowded na nga eh. Ewan ko, pansin ko sa mga Yamaha, malilit yung compartment nila, no? Actually, kahit NMAX, hindi rin naman ganun kalakihan eh. Dito, ipuan niya, hindi ganun kabigli. I mean, stable pa rin naman siya. Doon meron onte, pero pwede na. I mean, ito lang yung mailalagay nyo. Nabitin lang ako dito, bakit? Kasi unang-una meron tayong Honda Giorno sa garahe. Yun, 125cc lang. Pero dude, pwede ako maglagay ng tripod sa underseat nun. Maliit na scooter, mas malaki pa to, pero mas malaki ang seat compartment. So ewan ko, kahit pa paano nakakalayo ako dun sa Giorno. Dito, wala eh. For city commuting talaga ang target market ng Lexi. So yan lang po ang may lalagay nyo. Pero may alternative solution naman dyan sa problema na yan. Kasi pwede naman kayo maglagay ng top box. Number 2, eto medyo controversial to. Ang daming nag-expect dahil galing to sa Yamaha. Dapat futuristic, dapat astig, sharp, kakaiba. Then you have this. Pero para sa akin, okay lang naman. Nag-grow na sa akin yung itsura niya eh. Siguro kasi bago lang kayo sa atin yung ganitong klaseng mukha. Pero dahil may mga alternative naman para mapaganda to, lagyan nyo na aftermarket ng kung ano-ano, lakihan nyo tong visor, palitan yung kulay, lagyan nyo kung anong mga cover. May mga nabibili naman na gano'n kung sakaling mga magkaroon na. Marami kayong magagawa. So let me know in the comment section kung pasok ba sa panlasa nyo ang front end ng Lexi. Kasi may mga taong gusto to, may mga taong ayaw to, pero majority ng mga nakausap ko tungkol sa Lexi, kakaiba daw itsura niya. So let me know in the comment section kung isa kayo sa mga nagustuhan yung itsura ng front end ng Lexi. Pangatlong rason, kung gaano kaliit ang fuel tank capacity. I mean, this is only 4.2 liters. Naka 155cc kayo, pero naka 4.2 liters lang. Ending, mayat maya ang pagas nyo. Fuel consumption by the way ng Scoot is 38 km per liter. Galit na galit, pumiga yun. So if you were to compare yung mga 155cc ng Yamaha na scooter Aerox nasa gitna 5.5 liters ng fuel tank capacity, NMAX nasa 7.1 liters, then you have this 4.2 liters na 155. Maganda yung pigaan nyo sa kanya, maganda yung performance niya, pero comes to fuel consumption, may ang pagas nyo dito. Isa yan sa mga dahilan kung bakit nagdadalawang isip ako kung okay ba siya pang long ride, kasi palagi ko hindi siya ginawa para doon. Diyan naman ang NMAX kung gusto nyo gawin yun. So this bike's for those people na gagawing commuter bike. Halos lahat pwedeng kumuha nito sa presyo niya. At ang pinakahuling rason sa mga hindi natin masyadong nagustuhan sa Lexi, kung gaano ka-vibrate ang motor sa startup. I mean, normal na yon sa mga ibang scooter, yung mga naunang scooter nga ganun talaga eh. Pero marami ng scooter na soft, smooth yung startup, pero ganun pa rin siya, mayanig pa rin siya. So hindi naman big deal yun para sa iba. Siguro dahil na rin sa dami ng mga motor na nahawakan ko kahit papano na ikukumpara ko silang lahat. So Lexi isa sa mga scooter na ma-vibrate sa startup. Pero ganun pa man, value for money na malakas ng power. Ito na yung motor na yun, Yamaha Lexi 155. Ay, teka, lagay lang natin dun sa lilim at mainit. Hindi ko masyado maupuan. Dito lang, tabi natin dito. Yun. Alright guys, dito to ako madalas mag-unwind kasi
Wala masyadong tao dito eh. Tsaka relaxing. Best place para huminga. Grabe, napakainit ng panahon ngayon. Siguro maglalagay muna tayo dito ng bahagya. Papalipas tayo ng mga ilang oras lang. By the way guys, if ever gusto nyo mapanood ang full review natin sa Lexi, meron po tayong series doon, makiki-search na lang sa channel. Itong video na to, ito yung sabihin nating madaling way kung ano ang mga kailangan nyo i-consider kung sakaling gusto nyo kumuha ng Lexi. So kung baga sabihin natin, shortcut natin yung video natin doon sa review, then gumawa tayo ng ganitong klaseng series, ganitong klaseng episode. So kaya yun, magpapalipas muna tayo ng hapon, relax muna saglit. Sana soon makagawa tayo ng content kung pwede nating ibiyahe ng malayo ang Lexi. Na-intriga rin ako kung gaano kadalas tayo magpapagas, tsaka kung hanggang saan yung magiging limit ng katawan natin kasi medyo cramp yung legs natin Kaya yun mga Cutie Pies, ito lang muna tayo. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like at mahilig kayo sa mga ganitong content. Huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo, so make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Na-check pa ako. Kaya mga Cutie Pies, see you po sa next content.